Dominant Protector. Credit to the author. 1771-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kaya kung magsagawa ng engagement ceremony, kasama ka dito mag-isa. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sa kanyang puso, si Josephine ay may espesyal na lugar. Kahit na mahal niya si Trixie, si Josephine ang kanyang unang kasintahan sa totoong kahulugan ng salita, kaya ang kanyang lugar sa puso ni Terence ay palaging iba. Naantig si Josephine sa sinabi ni Terence, ngunit umiling siya. Kalimutan mo na yon. Hindi matutuwa si Trixie kapag nalaman niya ito. Ikaw. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Laging ganito si Josephine, palaging iniisip ang mga benepisyo ng ibang tao, tulad noong tinanggap niya si Trixie. Paano ako? May konting conflict lang. Pinandilatan ni Josephine si Terence bago bumalik sa kanyang plato. Sa pagtatapos ng engagement party ni Galton at Claire, tinanggap ni Terence ang kanyang ikalawang 5 taong pangako. Ngayon ay ang gabi ng kabilugan ng buwan, at tinawag ng matandang Linford si Terence sa kanyang silid sa umaga. Matanda, hindi mo naman ako sisipain sa pagkakataong ito, di ba? Biro ni Terence habang papasok. Sa totoo lang, pareho siyang excited at kinakabahan. Sa wakas ay dumating na ang araw, at matagal na niya itong hinihintay. Pero pagdating talaga ng araw, nag-aalala siya na baka may mangyari. Mukhang kinakabahan ka. Tumingin si Old Linford kay Terence at tinukso, noon, wala akong choice kundi sipain ka. Sinusunod ko lang ang isang kasunduan sa iyong master at iyon lang. Hehe. Ngumiti si Old Linford, o tama, nagtanong ako tungkol kay Josephine at sa iba pang practitioner's arts. Medyo kinakabahan ako, kung tutuusin, napakaraming taon na ang lumipas. Hindi ito itinago ni Terence, sana magtagumpay ako sa pagkakataong ito. Ano ang resulta? Mabilis na tanong ni Terence. Walang resulta. Umiling ang matandang Linford. Wala rin ang matandang kaibigang iyon. Ikaw na mismo ang hahanapin. Hiniling niya sa akin na magpadala sa iyo ng mensahe. Isang pangungusap. Ano ang sinabi niya? Tanong ni Terence na nakakunot ang noo. Pagdating ng sasakyan sa bundok, magkakaroon ng paraan. Pagdating ng bangka sa tulay, tatawid. Sabi ni Old Linford. Anong ibig sabihin nito? Bakit parang may tinatagong kahulugan ang mga salita niya? Hindi masyadong naiintindihan ni Terence ang ibig sabihin ng matandang Linford. Hehe, hindi mo ba naiintindihan? Sabihin ko sa iyo, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Marahil, sa isang uri ng pagkakataon, makikita mo ang mantra na pag-aari nila. Paliwanag ni Old Linford. Talaga. Ang taong ito ay isang manghuhula. Bakit pakiramdam ko hindi siya maaasahan? Kumunat ang noo ni Terence. Siya ay talagang manghuhula, at siya ay medyo tumpak din. Mapait na ngumiti si Old Linford. Kahit na, sa ilang mga bagay, ito ay talagang nagkatotoo. Anong ibig mong sabihin? Lalong naguguluhan si Terence. Nabasa niya ang kayamanan ni Thomas noon. Minsan niyang sinabi na ang pagkakataon na baguhin ang kanyang kapalaran ay nasa mga kamay ni Trixie, sabi ng matandang Linford, at talagang nagawa niyang makatakas. Bago ka pumunta sa Ice Palace, kahit ako ay wala ng pag-asa. Hindi pwede. Lalong nagulat si Terence. Hehe, siguro. Tumango ang matandang si Linford. Sige, sabi niya. Hindi na nagtanong pa si Terence. Mayroong ilang mga bagay na hindi sinabi ng matandang Linford na nangangahulugan na ang oras ay hindi pa tama. Walang kwenta ang pagtatanong. Tikom ang bibig ng matanda, at natutunan ito ni Terence mula sa murang edad. Go! Alam kong hindi ka na makapaghintay. Tutulungan kitang magpaliwanag kay Josephine. Sabi ni Old Linford. Sige. Gusto talaga ni Terence na pumunta sa kuweba sa lalong madaling panahon, kahit na kailangan niyang maghintay sa pasukan. Napakapamilyar ng lahat, at muling dumating si Terence sa harap ng kuweba. Bagamat hindi pa oras ng gabi, hindi maiwasan ni Terence na umakyat at subukan ito.
Ang pintong bato ay hindi bumukas, na nasa loob ng inaasahan ni Terence, ngunit hindi pa rin niya ito matatanggap ng hindi sinusubukan. Dahil maaga pa, nagpa siya si Terence na pakalmayan ang sarili at umupo ng naka-cross-legged sa bakana ng kuweba. Nagsimula siyang magtanim, naghihintay na sumapit ang gabi. Dahan-dahan, lumampas ang gabi, at lumabas si Terence sa espasyo ng Jade, bumalik sa realidad. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumangala sa mabituing kalangitan sa gabi na ang kabilugan ng buwan ay nakasabit sa kalangitan. Huminga ng malalim si Terence, tumayo, at naglakad patungo sa kuweba. Napatingin siya sa batong pinto sa harap ng kuweba at dahan-daang ipinatong ang kamay sa batong pinto. Maya-maya ay bumitaw na siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tulad ng unang beses na pumunta si Terence sa pintong bato. Sa oras na iyon, kailangan lang ni Terence na ilagay ang kanyang kamay sa batong pinto at bumukas ito ng mag-isa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bumukas ang pintong bato. Kumurap-kurap si Terence maliba ang pagbilang niya ng mga araw. Elder George, anong nangyayari? Bakit hindi bumukas ang pintong bato? May guro na si Terence, kaya hindi siya nagmamadali. Sa unang pagkakataon na bumukas ang pinto ng bato, maaari kang pumasok kung nakatadhana ka. Sa pangalawang pagkakataon, kinilala ka na nito bilang master nito. Subukan mong gamitin ang sining ng Dragon Mastery. Sabi ni Elder George. Tumango si Terence at pinaganya ang sining ng Dragon Mastery. Muli niyang inilagay ang kanyang kamay sa pintong bato, at sa pagkakataong ito, hindi nagtagal ay bumangon ang pinto. Phew! Nakahinga ng maluwag si Terence. Tama si Elder George, bukas ang pintong bato. Ito ay ang eksena sa loob ng pinto, tulad ng 10 taon na ang nakalipas nang una niya itong makita sa edad na 8. Sa pagkakataong ito, hindi na nagulat si Terence tulad ng dati, at hindi niya gaanong pinansin ang bulwagan. Lumibot siya sa mataas na plataporma at tumayo sa harap ng ikalawang palapag na pintong bato. Ang stone tablet sa harap ng stone door ay mayroon pa ring mga salitang nakita noon ni Terence. Pagkalipas ng 5 taon, nang makumplito ang banal na kasanayan, ang isa ay makapasok lamang sa pamamagitan ng paghampas sa pinto. Kung ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano at ang banal na sining ay hindi na kumpleto, siya ay maghihintay ng isa pang 5 taon bago bumalik upang subukan ito. Noong nakaraan, hindi alam ni Terence kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito, ngunit sa pagkakataong ito, naunawaan niya na ang divine skill sa stone tablet ay tumutukoy sa sining ng Dragon Mastery. Ngayong natapos na niya ang unang yugto, kailangan na lang niyang simulan ang ikalawang yugto. Naalala ni Terence ang mga salitang, tandaan mong umalis bago magmadaling araw, at ang pintong bato ay magbubukas sa loob ng 5 taon, hindi na niya gustong mag-aksaya pa ng oras. Makulong siya sa batong pinto magpakailanman kung gagawin niya iyon. Sinimulan ni Terence na iikot ang sining ng Dragon Mastery sa kanyang katawan at dahan-daang ibinagsak ang kanyang palad sa pintong bato. Malinaw na naalala ni Terence na ang pintong bato ay hindi gumagalaw sa huling pagkakataong itinulak niya ito. 1772. Sa una, gumamit lamang si Terence ng kaunting sining ng Dragon Mastery para buksan ang pintong bato. Naturally, hindi niya magagamit ang sining ng Dragon Mastery sa maximum nito, ngunit sa sandaling dumampi ang kanyang palad sa batong pinto, ang lahat ng purong chi sa katawan ni Terence ay tila na-activate, at ang kanyang sining ng Dragon Mastery ay automatikong itinaas hanggang sa pagkumpleto ng unang yugto. Parang hindi na kailangan ni Terence na gamitin ang sining ng kanyang practitioner, ang enerhiya sa kanyang katawan ay dumadaloy sa pintong bato sa pamamagitan ng kanyang palad. Si Terence ay hindi pa nakakita ng ganito. Ang sining ng Dragon Mastery ay automatikong nag-activate lamang noong pinagaling niya si Trixie, ngunit ito ay iba sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ang isa ay naglilipat ng enerhiya sa isang buhay na tao, habang ang isa ay sa pintuan na bato. Gayunpaman, nang buksan ni Terence ang unang pinto ng bato, kailangan lang niyang i-circulate ang sining ng Dragon Mastery para mabuksan ang pintong bato. Sa pagkakataong ito, matapos itong umikot ng napakatagal, hindi pa rin gumagalaw ang pintong bato. Sa halip, ang lahat ng enerhiya ni Terence ay ibinuhos sa pintong bato. Lalong nawawala na siya ng lakas, at hindi niya pa rin mapigilan. Sa wakas ay natarante si Terence at gustong tanungin si Elder George kung ano ang nangyayari. Elder George, ano ang nangyayari?
Bakit lahat ng tunay na chi sa aking katawan ay automatikong dumaloy sa pintong bato? Nag-aalalang tanong ni Terence. Gayunpaman, hindi tumunog ang boses ni Elder George. Napalitan ito ng katahimikan. Si Elder George. Sinubukan ni Terence na tawagin muli ang pangalan ni Kuya George, ngunit tahimik pa rin ito. Tumalon si Terence at sinubukang pumasok sa espasyo ng Jade. Kung tutuusin, naubos na niya ang sobrang lakas. Gusto niyang pumasok sa Jade Space upang palitan ang kanyang enerhiya, ngunit sa kanyang pagkabigla, nalaman niyang nawalan siya ng contact sa Jade Space. Hindi pa nakakita ng ganito si Terence, at para bang isinara ang espasyo ng Jade. Hindi niya ito maipasok gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Gayunpaman, ang enerhiya sa katawan ni Terence ay dumadaloy pa rin palayo sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sa isang kisap mata, 50% na lang ang natitira, pagkatapos ay 40%, 30%. Ang enerhiya ni Terence ay 10% na lang ang natitira, ngunit ang batong pinto sa kanyang harapan ay hindi gumagalaw. Maaaring hindi niya nakamit ang unang tagumpay sa kanyang banal na sining. Hindi kaya ang unang pagkumpleto ng unang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay hindi nangangahulugan na may ibang kahulugan ito. Habang nag-iisip siya, ang huling kaunting enerhiya sa katawan ni Terence ay bumuhos sa batong pinto, ngunit ang batong pinto ay hindi pa rin nagpapakita ng anumang senyales ng pagbukas. Dahil dito, labis na nanlumo si Terence, naghintay siya ng 10 taon para sa kakaibang resultang ito. Hindi lamang hindi bumukas ang pintong bato, ngunit nawala rin ang lahat ng kanyang chi, at ang espasyo ng Jade ay nawala ang epekto nito. Hindi kaya ang kuweba mismo ay isang scam? Hayaan mo muna akong linangin, at pagkatapos ay bawiin ang totoong chi sa aking katawan. O may iba pa siyang motibo? Karaniwan, hindi papayag si Terence na mawala ang kanyang chi. Sa espasyo ni Jade, mababawi niya ito sa isang gabi. Pero ngayon, hindi gumana si Jade. Gusto niyang umiyak pero walang lumalabas na luha. Akmang bibitawan na niya at tingnan kung gumagana pa ang espasyo, napagtanto niya na parang super glue ang kamay niya sa pinto. Walang kamalay-malay na inilagay ni Terence ang kanyang kaliwang palad sa pintuan ng bato, sinusubukang ilayo ang kanyang kanang palad, ngunit ang trahedya ay ang kanyang kaliwang palad ay sinipsip din sa pintuan ng bato, at hindi na niya ito mabuksan. Ngunit nang malungkot at galit si Terence, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na purong chi mula sa pintong bato, na dumadaloy pabalik sa kanyang katawan sa pamamagitan ng palad ni Terence. At ang enerhiyang ito ay tila mas dalisay pa kaysa sa all-purpose energy ni Terence mula noon, na parang na-filter. Siyempre, ang lahat ng ito ay hindi nasa ilalim ng kontrol ni Terence. Ang enerhiya ay umaagos pabalik, tulad ng kapag nawala niya ito. Ito ay ganap na hindi sinasadya, at si Terence ay matitiis lamang ito. Ang sining ng Dragon Mastery sa kanyang katawan ay umiikot ng buong bilis sa unang yugto. Sa wakas, ang lahat ng nawalang enerhiya ay bumalik sa katawan ni Terence, at ang kanyang lakas ay bumalik sa dati nitong estado. Ang pagkakaiba lang ay ang enerhiya sa katawan ni Terence ay mas dalisay kaysa dati, at malinaw na nararamdaman ito ni Terence. Habang si Terence ay nasa sabik sa pagbabalik ng kanyang lakas, ang enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang umikot muli, patuloy na dumadaloy sa pintong bato mula sa palad ni Terence. Sa pagkakataong ito, nagulat si Terence, ngunit hindi na siya natakot gaya ng dati. Dahil hindi niya ito mapigilan, maghintay na lang siya. Tulad ng inaasahan, pagkatapos ng lahat ng enerhiya na dumaloy sa pintuan ng bato, ang kababalaghan ng enerhiya na dumadaloy pabalik ay lumitaw muli. Sa pagkakataong ito, ang enerhiyang dumadaloy sa katawan ni Terence ay tila mas dalisay kaysa sa huling pagkakataon. Gayunpaman, masyadong maaga para kay Terence na maging masaya. Ang sitwasyon sa pagkakataong ito ay iba sa huling pagkakataon. Ang enerhiya ay pumasok sa katawan ni Terence sa pamamagitan ng kanyang kaliwang palad at dumaloy pabalik sa batong pinto sa pamamagitan ng kanyang kanang palad. Sa sandaling iyon, pumasok si Terence sa isang misteryosong estado. Para siyang naging isa sa batong pinto, at ang batong pinto ay bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang chi ay dumadaloy pabalik-balik sa pinto. Napagpasyahan niyang ipikit na lang ang mga mata at pakawalan ang pagtutol.
Sinundan niya ang pintong bato at pinaga niya ang sining ng Dragon Mastery, sinusubukang makita kung ano ang ginagawa ng pintong bato. Ang enerhiya ay umiikot sa pintong bato at sa katawan ni Terence kung sino ang nakakaalam kung ilang rounds, at nang mapagod si Terence dito ay bigla niyang napagtanto na ang bilis ng pagkawala ng enerhiya mula sa kanyang kanang palad ay bumagal. Halatang mas mabagal ito kaysa sa bilis ng pagsipsip ng enerhiya mula sa kaliwang palad niya. Unti-unti, bumagal din ang rate ng pagsipsip. Hindi nagulat si Terence ang mas mabagal na rate ng pagkawala, mas mabagal ang rate ng pagsipsip, ngunit hindi niya alam kung ito ay kumakatawan sa mabuti o masama. Kaagad pagkatapos, malinaw na naramdaman ni Terence na ang bilis ng pagkawala ng enerhiya at pagsipsip ay naging mas mabagal at mas mabagal, hanggang sa wakas, ito ay tumigil. Sa sandaling ito ay huminto, isang malakas na, boom, ang nagmula sa batong pinto, na likas na itinulak si Terence sa gilid. Habang dumadagindong ang pintong bato, dahan-daang bumangon ang pangalawang batong pinto, tulad ng unang pintong bato. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Bumalik ang kanyang lakas, at tila naging dalisay ang kanyang enerhiya. Ang ikalawang batong pinto ay bumukas din gaya ng ipinangako. 1773. Linford anak, ngayon mo lang ba ako tinawag? Sa sandaling bumukas ang pintong bato, narinig ni Terence ang boses ni Elder George. Kuya George, saan ka nagpunta ngayon lang? Ilang beses na kitang tinawagan, ngunit hindi ka sumasagot. Ngayong tapos na ang usapin, sa wakas ay magsasalita ka na. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Ngayon lang, naputol ang koneksyon sa pagitan mo at ng Jade Space. Hindi mo ba naramdaman? Naririnig kita, ngunit hindi ako makausap sa iyo. Sabi ni Elder George. Nakikita ko. Pinagpawisan si Terence, ayaw niyang sisihin si Elder George para dito, ngunit ngayong nakabalik na siya sa Jade Space, nakahinga siya ng maluwag, ang kakaibang phenomenon sa pintuan ng bato ay nagbigay sa akin ng takot. Hindi pa ako nakakaranas ng ganoong karanasan. Akala ko hindi lang lakas ang hinigup ko, hindi rin mabuksan ang pintong bato. Ngayon lang. Ungol ni Elder George, sa pagbukas ng pintong bato, nabawi ko na rin ang ilang alaala ko. Kanina, hinigup ba ng pintong bato ang lakas mo at ibinalik ito sa iyo? Tama, ganyan talaga. Sabi ni Terence sabay tango. Ito ay isang napaka-normal na sitwasyon. Sinusubok ka lamang ng tarangkahang bato. Maaaring mabuksan ang unang pinto ng bato sa pamamagitan ng paggamit ng sining ng Dragon Mastery, ngunit magbubukas lamang ang pangalawang pinto ng bato kung nakumpleto mo na ang unang yugto at pumasok sa ikalawang yugto. Sabi ni Elder George. So ganyan yan. Naunawaan ni Terence, ngunit ang sumunod na tanong ay naguguluhan pa rin sa kanya. Elder George, kung ganoon nga, maibabalik lang sa akin ng batong pinto ang aking lakas pagkatapos itong masipsip. Bakit pakiramdam ko pagkatapos bumalik ang enerhiya, ito ay muling pumapasok sa batong pinto, pagkatapos ay dumaan sa aking kaliwa at kanang kamay, na para bang dumaan ito sa ilang uri ng pag-ikot, bago ito umikot ng maraming beses. Haha, tinatanong mo ba yan? Nabawi ni Elder George ang isang bahagi ng kanyang memorya, at masasagot niya ang karamihan sa mga tanong ni Terence. Ang pintong bato ay nilayon upang salin at dalisayan ang enerhiya sa iyong katawan. Dahil ang enerhiya sa iyong katawan ay hindi ganap na nagmumula sa purong enerhiya sa espasyo ng Jade, isang bahagi nito ay nagmumula sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa na iyong nilinang, at ang iba pang bahagi ay nagmumula sa iyong katawan, lalo na sa hindi pagkukuha ng enerhiya sa iyong katawan. Dalisay. Kaya, para mas mapaunlad mo ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, bago bumukas ang pintong bato, automatiko nitong sasalain at lilinisin ang enerhiya sa iyong katawan. Hindi mo ba naramdaman na ang enerhiyang bumabalik sa iyong katawan ay naging mas dalisay? Talaga? Tumango si Terence. Hindi niya akalain na ganoon pala ang pakinabang ng pintong bato. Naisip niya na kailangan lang niyang tuparin ang 5 taong pangako at i-activate ang sining ng Dragon Mastery para mabuksan ang pintong bato. Terence anak, madaling araw na, at kinakausap mo pa ako ng kalokohan. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari kang magtanong sa akin kapag nakabalik na tayo, biglang paalala ni Elder George. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka, baka huli na para pagsisihan mo.
Bumilis ang tibok ng puso ni Terence maliwanag sa loob ng kuweba, at hindi niya maramdaman kung ano ang nangyayari sa labas, ngunit matapos marinig ang mga salita ni Elder George at lumingon sa likod, napagtanto niyang may mahinang puting liwanag sa labas ng kuweba. Halos madaling araw na. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na bumangon si Terence at naglakad patungo sa pangalawang pintong bato na nakabukas na. Gayunpaman, nang pumasok si Terence sa pangalawang pintuan na gawa sa bato, ang eksena sa likod ng pintong bato ay labis na ikinadismaya ni Terence. Sa likod ng ikalawang batong pinto, walang alinman sa Grand Hall na mayroon ang unang batong pinto, ito ay pinalitan ng isang simpleng silid. Ang silid ay gawa sa bato, at hindi ito mukhang maluho. Ngunit ang ikinakuryos ni Terence ay walang anumang bagay na mukhang pinagmumula ng liwanag sa silid, ngunit maliwanag pa rin ito bilang araw. Hindi niya alam kung ano ang nagbibigay ng liwanag na ito. Ngunit hindi nagulat si Terence. Naranasan na niya ang mga kakaibang bagay sa kuweba 10 taon na ang nakakaraan, kaya hindi na siya nagulat. Sa harap ng silid na bato, mayroong isang maliit na mataas na plataporma. Sa mataas na entablado, may isang tila sinaunang maliit na kahon. Maliban doon, wala nang iba. Marahil ito ang awit para sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Ngunit medyo nalito si Terence. Sinabi ni Elder George na ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay may ilang mga benepisyo, at isa sa pinakamalaking benepisyo ay ang Jade Space ay maaaring maging isang storage space upang mag-imbak ng mga bagay. Ngunit ngayon tila mayroon lamang ang pangalawang yugto ng sining dito, at wala nang iba pa. Maaaring ang ikalawang yugto ng sining ay automatikong magbubukas ng espasyo sa imbakan. Bagamat ang eksena sa likod ng pangalawang pinto na gawa sa bato ay medyo ikinadismaya ni Terence, pasok pa rin ito sa kanyang inaasahan. Isang maliit na kahon lang ang nakuha niya sa cave trip na ito. Lumibot si Terence sa entablado at nakita ang ikatlong batong pinto. Sa tabi ng ikatlong pinto ng bato, may katulad na tapyas ng bato na may linya ng mga salita na nakasulat sa seal script. Kapag natapos na ang ikalawang antas ng banal na sining, mabubuksan ang pintong bato. Ang linya ng tekstong ito ay bumuo ng isang matalim na kaibahan sa teksto sa stone tablet, at si Terence ay halos umiyak. Ang galing! Dahil ganito ang nakasulat sa tapyas na bato, malamang na nangangahulugan ito na hindi na kailangang tuparin ang 5 taong pangako sa gabi ng kabilugan ng buwan. Hanggat makumplito ko ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, mabubuksan ko ang ikatlong batong pinto. Dahil doon, hindi nagmamadaling mag-imbestiga si Terence. Umakyat siya sa entablado at kinuha ang kahon, tumalikod at naglakad palabas ng yungib. Hindi niya alam kung gaano katagal bago niya nabuksan ang ikalawang batong pinto, ngunit siguradong madilim ang langit. Kung hindi dahil sa paalala ni Kuya George, baka nalampasan niya ang oras at nasa malaking problema. Kaya't hindi nagmadali si Terence upang suriin ang kahon. Ito ay katulad ng pagbabalik upang suriin hindi siya makakalabas sa kuweba. Kahit na ang enerhiya ni Terence ay sapat sa sarili at hindi siya mamamatay kahit na siya ay nakulong sa kuweba sa loob ng 5 taon, napakaraming bagay ang naghihintay sa kanya sa labas. Paano na lang siya magstay dito forever? Dagdag pa, wala nang natira sa kuweba na ayaw ng paghiwalayin ni Terence. Ang lahat ng mga benepisyo ay nasa kahon na ito. Hindi man lang lumingon si Terence at nagmamadaling bumalik sa kanyang tahanan sa nayon. Bumalik ka na. Hindi inakala ni Terence na ang matandang Linford ay hindi magpapahinga buong gabi, nakaupo sa recliner sa looban, tahimik na naghihintay sa pagbabalik ni Terence. Bumukas ang mga mata ni matandang Linford nang makita niya si Terence. 1774. Naantig si Terence. Maaaring medyo hindi mapagkakatiwalaan minsan si Old Linford, ngunit talagang nagmamalasakit siya sa kanya. Kung hindi siya magpupuyat sa gabi at hihintayin si Terence na bumalik. May nakuha ka. Ngumiti si matandang Linford, nakaka-relax ang kanyang puso. Nandito na lahat. Inalog ni Terence ang kahoy na kahon sa kanyang kamay, puno ng emosyon ang kanyang puso. Si Terence ay parehong nagulat at nadismaya. 10 taon ng pag-asa ay ipinagpalit lamang sa isang maliit na kahon. Ito ang tanging bagay sa silid na bato, ngunit ito ay lubhang mahalaga. Ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay dapat na nasa loob nito. Hehe,
Magpahinga na rin ako. Humikab ang matandang Linford habang tumatayo, pasuray-suray na pabalik sa kanyang silid. Pagtingin sa likod ng matandang Linford, bumaantong hininga si Terence. Paminsan-minsan ay pinapahirapan siya ni Old Linford, ngunit talagang nagmamalasakit siya sa kanya, hindi lang ito ipinapakita. Ito ay katulad ng Miss, ngunit ang personalidad ng matandang Linford ay iba sa Miss. Ang puso ni Terence ay napuno ng matinding pagmamahal. Palagi nang tinatawag ni Terence ang matandang Linford na matandang lalaki sa kanyang bibig, at tila hindi ito gaanong gumagalang, ngunit sa puso ni Terence, palagi niyang itinuring ang matandang Linford bilang kanyang Panginoon at lolo. Maaaring mukhang wala siyang pakialam kay Terence, ngunit sa totoo lang napakamaalalahanin niya. Bumalik lamang si Terence sa kanyang silid pagkatapos bumalik ang matandang Linford sa kanyang silid. Inilapag niya ang kahon sa mesa at huminga ng malalim. Excited na siya, pero ngayong nakauwi na siya, mas kalmado na siya. Little Linford, ikaw ba ay napakasaya at nasa sabik? Ang boses ni Elder George ay narinig sa tenga ni Terence. Elder George? Huwag mo akong pagtawanan, syempre masaya ako at nasa sabik. 10 taon ko na itong pangarap, at sa wakas ay natupad na. Mapait na ngumiti si Terence. Haha, ano sa tingin mo? Pabirong tanong ni Elder George. Speaking of feelings, medyo iba talaga sa inaasahan ko. Akala ko marami pa sa likod ng pangalawang pintong bato, matapat na sabi ni Terence, ngunit hindi ko inaasahan na muli akong makakakuha ng isang maliit na kahon. Kung hindi dahil sa hadlang sa oras, binaligtad ko ang silid na batong iyon. Buti na lang binalaan kita. Kung hindi, kapag nagsara ang tarangkahang bato, baka hindi mo na muling makita ang liwanag ng araw. Wala talagang pakialam si Elder George sa kasakiman ni Terence, bukod dito, kitang-kita kung ano ang nasa silid na batong iyon. Ayon sa aking memorya, mayroon lamang itong maliit na kahon sa likod ng pangalawang pintong bato. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Terence, sana makumplito ko ang ikalawang yugto sa lalong madaling panahon at mabuksan ang ikatlong pintong bato. Ngayon, punong-puno ako ng pananabik para sa ikatlong pintong bato. Hindi tama yan. Dahil ang ikatlong pintong bato ay maaaring buksan anumang oras, hindi ba't ang ibig sabihin nito ay hindi huwasto ang 5 taong kasunduan? Kahit nakasara ang pintong bato, pwede pa rin akong lumabas kahit anong oras, di ba? Simple lang ang iniisip mo. Ano ang mga kondisyon para mabuksan ang pintong bato sa ikatlong palapag? Tanong ni Elder George. Stage 2 top class. Napakurap si Terence at biglang nag-react, sa madaling salita, mabubuksan ko lang ulit ang batong pinto kapag natapos na ako sa ikalawang antas. Natural, malinaw, itong nakasulat sa tapyas na bato. Sabi ni Elder George. Ibig sabihin ba nito na ang unang pintong bato ay mayroon ding epekto ng pagsubok sa lakas ng isang tao? Tanong ni Terence, nagulat. Ano sa tingin mo? Kumurap si Elder George at nagtanong. Sa katunayan, hindi niya alam kung sino ang nagdisenyo ng mga mazeland na mekanismong ito o kung paano sila idinisenyo. Hindi pa niya nabawi ang alaala niya, kaya ilusyon lang iyon. Hindi niya masagot ang mga bagay na lampas sa saklaw ng kanyang pangalawang layer ng memorya. I guess that's the case. Sa madaling salita, kung ako ay nakalock sa loob ng batong pinto, I can only cultivate the stage 2 top class before I can leave. Tanong ni Terence. Imposible iyon. Kung nakulong ka sa loob, malamang na kailangan mong maghintay ng 5 taon. Pagtanggi ni Elder George. Saka bakit? Tanong ni Terence pagkaraan ng ilang sandali. Hehe, maiintindihan mo kapag nakita mo ang cultivation technique sa wooden box. Tumawa si Elder George. Dahil pinigilan siya ni Elder George na hulaan, hindi na nagtanong pa si Terence. Mukhang makikita niya ang sagot sa kahon na gawa sa kahoy. Binuksan ni Terence ang kahon ng dahan-dahan, at sa pagkakataong ito, walang nakaharang. Nakamit ang layunin ng pagtatayo ng kuweba matapos na makapasa sa pagsubok ng pintong bato. Alam nila ang lakas ni Terence, kaya hindi sila naglagay ng anumang mga hadlang sa kahon. Bumukas ang kahon na gawa sa kahoy, ngunit walang bagay na lumalaban sa Diyos tulad ng naisip ni Terence. Inaasahan niyang makakuha ng isang bagay na katulad ng isang jade pendant mula sa kahon, ngunit wala.
May tatlong maayos na nakatiklop na silk scroll sa kahon, at nagliwanag ang mga mata ni Terence sa nakita. Mayroon lamang isang balumbon na sutla sa unang kahon na gawa sa kahoy, ngunit mayroong tatlong balumbong sutla sa pangalawang kahon na gawa sa kahoy. Ito kaya ang mga diskarte sa paglilinang ng kaisipan para sa ikalawa hanggang ikaapat na yugto ng sining ng Dragon Mastery. Tuwang-tuwa si Terence kung matututunan niya ang huling tatlong antas ng sining ng practitioner. Nakagawa na siya ng pagpatay sa pagkakataong ito. Pagkatapos pakalmayan ang sarili, kinuha ni Terence ang unang silk scroll at maingat itong binuksan, natatakot na masira ito. Art of Dragon Mastery, ang 5 salita ay tumalon sa mga mata ni Terence. Nakita niya ang parehong mga salita sa unang antas ng sining ng Dragon Mastery sa silk scroll. Nang makita itong muli makalipas ang 10 taon, kumulo ang dugo ni Terence sa pananabik. Ang silk scroll mula noon ay inimbak na ni Terence, at libu-libong beses na niyang nabasa ang sining ng practitioner. Kabisado niya ito sa puso, kaya natural lang na ganito ang nararamdaman niya kapag nakita niya itong muli. Sa ilalim ng pamagat ng pamamaraang ito ng mental cultivation ay isang linya ng maliliit na salita. Sinabi nito, pangalawang yugto ng Misty White Crane. Gayunpaman, hindi tulad ng unang yugto ng pamamaraan ng paglilinang ng isip, mayroong isang linya ng mga anotasyon sa likod ng pamagat. Ang tala ay napakakapansin-pansin, at ang font ay mas malaki pa kaysa sa pamagat. Hindi naglakas loob si Terence na pabayaan ito at mabilis na binasa itong mabuti. Ang unang yugto ng pamamaraan ng mental cultivation ay tulad ng isang makalangit na silkworm na naglalabas ng sutla. Ang pangalawang yugto ay parang isang white crane na kumakalat ng kanyang mga pakpak at lumilipad ng mataas, na isang pagbabago sa katawan. Upang linangin ang pangalawang yugto, kailangan mo munang initin ang iyong katawan. Ang unang hakbang ay maaaring kumpletuhin sa pamamagitan ng pangalawang pinto ng bato, at ang pangalawang hakbang ay nangangailangan na tipunin mo ang lahat ng mga halamang gamot at ubusin ang mga ito. 1775. Tandaan, bago matapos ang body tempering, huwag mag-cultivate. Ang dalawang linya ng note na ito ay nagpasimangot kay Terence. Nais niyang simulan ang pagsasanay pagkatapos makuha ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, ngunit pagkatapos makita ang mga tala, maaari lamang siyang sumuko sa ideyang iyon. Sabi nga sa kasabihan, ang pagmamadali ay gumagawa ng basura, ngunit nasaan ang tinatawag na body tempering na res eta? Isa kaya ito sa dalawang natitirang silk scroll. Sa pag-iisip na iyon, ibinaba ni Terence ang pangalawang antas at kinuha ang pangalawang silk scroll mula sa kahon. Maingat niya itong binuksan at nagsimulang magbasa. Ang mga salitang, res eta ng pampalakas ng katawan, ay pumasok sa mga mata ni Terence. Tulad ng inaasahan, ito ay isang res eta. Sa kanyang malalim na pag-unawa sa medisina, masasabi ni Terence na ito ay isang res eta sa isang tingin. Sa kabutihang palad, ito ay isang res eta at hindi isang recipe ng tableta. Kung ito ay isang recipe ng tableta, si Terence ay iiyak na ang kanyang mga mata. Ang recipe ay hindi kailangang pinuhin ng apoy, ito ay espesyalidad ni Terence. Sa wakas ay naunawaan na ni Terence ang ibig sabihin ni Elder George. Kung hindi niya gagamitin ang recipe ng body tempering, tiyak na hindi niya maaabot ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Saan daw siya kukuha ng gamot sa kuweba? Not to mention the second level, baka kailangan pa niyang maghintay ng 5 taon sa kuweba bago niya muling masilayan ang liwanag ng araw. Ang likod ni Terence ay nababalot ng malamig na pawis, iniisip na siya ay mapalad. Sa ibaba ng Body Tempering Medicinal Formula, mayroong 4 na malalaking salita, Jade Pendant Condensation. Hindi man lang naisip ni Terence ang tungkol sa pag-aaral ng recipe pagkatapos makita ang mga salita, itinoon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pagpipino ng jade, sa halip. Naalala ni Terence na sinabi ni Elder George na ang pagbukas ng pangalawang pinto ng bato ay magbibigay sa kanya ng parehong mga benepisyo, ngunit hindi niya ito naaalala ng malinaw sa oras na iyon, kaya hindi siya gaanong nagsalita. Ngayon, tila ito ang paraan upang baguhin ang espasyo ng jade. Nagpatuloy si Terence sa pagbabasa, may linya ng mas maliit na text sa ibaba ng mga salitang, Condensed Jade Pendant. Ang pangalawang antas ay upang paikliin ang storage space ng Suwannee.
Hindi naiwasang magtaka ni Terence, may first level kaya si Jade. Kung hindi, paano ito direktang magiging pangalawang antas ng condensation? Nalilitong tanong ni Terence, Elder George, may na-miss ba ako sa likod ng unang pintong bato? Bakit ito ang paraan ng pagdadalisay ng ikalawang antas at hindi ang unang antas? Ayoko. Ang unang layer ay kinumplito ng ibang tao para sa iyo. Ang iyong jade pendant ay walang cultivation space noon, at sa lakas mo noong kakabukas mo pa lang ng batong pinto, imposibleng mapino ito. Kaya, ang taong gumawa ng jade pendant ang gumawa nito para sa iyo. Para sa pangalawang layer, ikaw na mismo ang mag-iisip ng paraan. Ang alaala ni Elder George ay tila medyo nakabawi, at masasagot na niya ang mga tanong ni Terence ngayon. Nakikita ko. Tumango si Terence at nagpatuloy sa pagbabasa. Kung ikukumpara sa nakaraang recipe, mas interesado siya sa pagpino ng jade. 1776. Hindi ba't pareho iyon ang walang sinasabi? Gusto talaga ni Terence na talunin siya pagkatapos marinig ang paliwanag. Pumunta siya sa kuweba na puno ng pag-asa, at ito ang nakuha niya bilang kapalit. Talagang hinihiling niya sa kanya na i-condense ang jade pendant sa halip na direktang magdagdag ng storage space sa jade pendant. Dahan-dahan lang ang pagkolekta ng mga ito. 10 taon ka nang naghintay. Ano ang kulang sa kaunting oras na ito? Hindi napigilan ni Elder George ang kanyang ulo nang makita kung gaano nag-aalala si Terence. Alam mo ba kung bakit sinabi kong maghintay ka ng 5 taon bago buksan ang pintong bato? Oh! Tanong ni Terence, nalilito. Bakit? Nakita mo na ang bilis ng iyong cultivation sa jade space. Kung magpapatuloy ka sa paglilinang, magagawa mong kumpletuhin ang unang yugto ng Art of Dragon Mastery sa loob ng wala pang 3 taon. Tama ba ako? Tanong ni Elder George. Talaga? Naisip ni Terence kung paano niya nalampasan ang bottleneck sa unang gabing pumasok siya sa Jade Space, matagumpay na nakapasok sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery mula sa unang yugto. Ito ay sapat na upang patunayan ang mahiwagang epekto ng espasyo ng Jade. Ang 3 taon na ibinigay sa kanya ni Elder George ay isang konserbatibong pagtatantya. Kung siya ay medyo mabilis, maaaring makapasok siya sa pangalawang antas sa loob ng wala pang 3 taon. So, bakit mo ginawa ang 5 taong kasunduan? Huminto sandali si Elder George bago nagpatuloy, natatakot ako na baka mawalan ka ng pasensya at direktang buksan ang pinto ng bato sa ikalawang antas. Bata ka pa at hindi matatag ang iyong puso. Natatakot ako na kung masyadong naiinip ka, hindi mo maabot ang iyong layunin. Hindi magandang bagay na magmadali upang linangin ang pangalawang antas kapag ang iyong unang antas ay hindi pa matatag. Kaya ganito. Tumango si Terence. Kung gayon ay walang pagmamadali sa paggawa ng jade na ito. Kukunin muna natin ang mga materyales at kumpletuhin ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Dapat ganito. Sabi ni Elder George. Ngayong nakapagdesisyon na siya, hindi na kailangang magmadali ni Terence para makita kung paano gagawin ang jade. Wala sa kanya ang lahat ng mga materyales, kaya walang silbi. Ibinaba ni Terence ang pangalawang silk scroll at kinuha ang huli. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang nakaramdam ng kaba. Ang huling file ang tanging pag-asa niya, ito ang huling benepisyo sa kahon, at mahirap para kay Terence na hindi kabahan. Sa pagkakataong ito, pumunta si Terence sa kuweba upang makuha ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, ngunit nagkaroon din siya ng isa pang pag-asa, gusto niyang makahanap ng angkop na martial skill para sa kanyang sarili. Ang Earth Class Masters na nakilala niya, maliban kay Boss York, lahat ay may kanya-kanyang kakayahan, ngunit si Terence ay may kay Uncle Fredo. Marahil ito ay dahil hindi ito tumugma sa sining ng Dragon Mastery, ngunit si Terence ay hindi nakagawa ng maraming pag-unlad pagkatapos ng lahat ng oras na ito hindi siya ang kanilang kalaban. Kung wala siyang malakas na martial skill, mawawala na ang advantage niya noong nasa Mystic class siya. Kaya talagang umasa si Terence na makahanap ng martial skill na babagay sa kanya sa kuweba. Natitiyak pa niya may martial skill na nababagay sa kanya sa kuweba. Saan pa siya makakahanap ng isa? Ang huling silk scroll ay ang pag-asa ni Terence.
Huminga siya ng malalim at binuksan ang ikatlong scroll, ngunit nang makita niya ang salitang martial arts, agad siyang natuwa, namumula ang kanyang mukha. Ito ay talagang isang martial arts. Oo naman, sa likod ng ikalawang batong pinto ng kuweba, may isang libro ng martial arts. Gayunpaman, nang kumalma si Terence at nagsimulang basahin ang mga detalye, muli siyang nalito. Anong uri ng martial technique ito? Ito ay ang salitang martial arts, at ang pangunahing katawan ay nasa ibaba mismo nito. Walang mga subtitle upang ipaliwanag ang pangalan ng pamamaraan, at hindi lang iyon. Ang lalong ikinalito ni Terence ay ang pangunahing bahagi ng pamamaraan ay ang sining ng isang practitioner. Ang nilalaman at paraan ng channeling ay katulad ng sining ng Dragon Mastery. Ngunit, ito ay mga sining lamang ng chi practitioner, walang mga partikular na galaw. Anong klaseng martial arts ito nang walang galaw? Hindi kaya na pagkatapos linangin ang mental cultivation chant ng martial technique na ito, ang isa ay maaaring gumamit ng mga galaw. Kahit anong isipan ni Terence, mukhang hindi ito posible. Ito ay hindi makatotohanan, sa lahat ito ay swerte lamang. Walang kahit isang salita tungkol sa pakikipaglaban sa isang kaaway, at si Terence ay nagtaka kung siya ay nalinlang. Gayunpaman, ayon sa nakaraang sitwasyon, ang sining ng Dragon Mastery ay napakalakas na cultivation technique. Paano posible na mangyari ang ganitong sitwasyon? Walang pagpipilian si Terence kundi ipagpatuloy ang pagtatanong kay Elder George, Elder George, ano ang meron sa martial skill na ito? Bakit isang bahagi lang ng cultivation chant at walang specific cultivation technique? Nasabi ko na dati, ang pagmamadali ay gumagawa ng basura. Hindi ko pa lubos na nare-recover ang memorya ko sa martial arts, kaya paano ko malalaman kung ano ang nangyayari? Walang magawang sinabi ni Elder George, ang orihinal na plano namin ay maging mystic ka ng husto kapag binuksan mo ang pangalawang pintong bato, kaya ang martial arts ay para lamang sa iyo na gamitin bago mo buksan ang ikatlong pinto, kung sakaling makalusot ka sa Earth class. Kaya naman ito ay inilagay sa likod ng kahon. Kaunti lang ang aking memorya, hindi pa ganap. Hindi ko ito maipaliwanag sa iyo ngayon. Hindi nakaimik si Terence. Sinisi niya ang sarili sa hindi pagpasok sa Jade Space para mag-training. Kung hindi, nakuha niya ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery 5 taon na ang nakakaraan. Ang alaala ni Elder George ay ganap na bang nakabawi sa ngayon, tama ba? Ngunit dahil hindi alam ni Elder George, kailangan niyang malaman ito sa kanyang sarili, kailangan niyang maghintay hanggang sa mabawi niya ang kanyang alaala. Ang ikinabahala ni Terence ay ang huling pangungusap na iyon, paano kung ito ay para sa pagpasok sa Earth class. Hindi kaya na delay niya ito ng 5 taon, at ang martial technique na ito ay isang mental cultivation method lang para ailatag ang pundasyon bago matuto ng totoong martial technique. At ang tunay na martial arts technique ay makukuha lamang pagkatapos mabuksan ang ikatlong batong pinto. Nanlamig ang puso ni Terence sa naisip. Posible ang kanyang pagbabawas. Kung mas maaga siyang nakapasok sa Jade Space, magiging mystic na siya halos 5 taon na ang nakalipas. Ang pagkakaroon ng mga kasanayan sa Foundation for Earth class ay isang magandang bagay, makakapagsimula na siya ng pagsasanay pagkatapos buksan ang ikatlong batong pinto. Ngunit siya ay naantala ng 5 taon, at ang lahat ay nagkagulo. Ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa sa inaasahan, at naabot na niya ang maagang yugto ng Earth class. Ang kanyang practitioner's arts ay hindi makasabay sa kanyang bilis ng pagsasanay. 1777. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit ang sining ng Dragon Mastery ay hindi matatalo bago ang Earth class, at siya ay kilala bilang numero 1 sa ilalim ng Earth class. Gayunpaman, pagkatapos niyang pumasok sa Earth class, ito ay ganap na naiiba. Napakahirap sa pakiramdam na lumaban sa isang kaaway. Kahit na siya ay nakaharap sa isang dalubhasa sa parehong antas, kung hindi siya gumamit ng isang napakalakas na trump card bilang ang tunay na bomba ng enerhiya, hindi siya magkakaroon ng anumang kumpiyansa na manalo. Nanlumo si Terence sa naisip. Kung kailangan niyang maghintay hanggang makumplito niya ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery bago buksan ang ikatlong pinto ng bato upang makuha ang martial arts technique, huli na ang lahat. Gayunpaman, naging ganito na ang sitwasyon, at imposibleng baguhin ito ni Terence.
Ang tanging bagay na maaari niyang gawin ngayon ay upang linangin ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery sa mahusay na bilog habang sinasanay ang martial technique na ito. Pagkatapos, mabuksan niya ang ikatlong pintong bato. Bumantong hininga si Terence at kinopya ang pangalawang silk scroll bago maingat na tiniklop ang tatlong scroll at inilagay ang mga ito. Dinala niya ang recipe sa matandang Linford para sa pagsasaliksik. Ito ay dahil, habang ang karamihan sa mga sangkap ay karaniwan, may iilan na hindi pa narinig ni Terence. Si Old Linford ay mahusay na nabasa, at dapat malaman kung ano ang mga ito. Kahit na hindi ito gumana, makakahanap pa rin siya ng ilang kapalit na halamang gamot para tulungan si Terence na maabot ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Matapos makita ang martial skill, hindi na makapaghintay si Terence na makuha ang sining ng Dragon Mastery sa Stage 2 Top Class. Si Terence ay hindi tumuloy kay Josephine at sa iba pa sa gabi, kaya natural na hindi nila alam kung ano ang ginagawa ni Terence. Hindi yun ang gustong itago ni Terence bagamat sina Josephine, Cheryl, at Yasi ang pinakamalapit na tao kay Terence, napakaraming tao ang mapag-uusapan. Kahit si Galten ay hindi alam ang secret of the cave, kaya natural na hindi sasabihin ni Terence kahit kanino. Kung natuklasan ng iba ang kuweba, huli na para umiyak si Terence. Lumabas si Terence sa kanyang silid at pumasok sa bakuran. Maliwanag na sumisikat ang araw sa labas, at naalala niyang hindi nakatulog ang matandang Linford kagabi. Marahil ay nagpapahinga siya ngayon, ngunit gising na si Josephine at ang iba pa. Nagulat sila nang makita si Terence. Terence, sinabi ni Lolo Linford na nanghuli ka sa kabundukan kahapon at hindi nakabalik ng gabi. Nakabalik ka lang sa kalagitnaan ng gabi. Hindi nag-alala si Josephine sa anumang mangyayari kay Terence sa kanyang lakas, anong mga hayop ang maaaring gumawa ng anuman sa kanya. Oo, bumalik ako sa kalagitnaan ng gabi. Tumango si Terence, I was planning to get some wild chickens for you guys, but I have not found any yet. Forget it, bibili ako ng ilan mamaya. Hindi masyadong inisip ni Josephine at ng iba pa ang tungkol dito ang pangangaso ay hindi katulad ng iba pa. Minsan, gagawa ka ng paraan upang maghanap ng isang partikular na hayop ngunit maaaring mamiss mo ito. Natural lang na hindi nakahanap si Terence ng ligaw na manok kahit na pagkatapos ng hating gabi. Nasaan si Lolo Linford? Bakit hindi ko siya nakikita? Curious na tumingin sa bakuran si Cheryl. Si matandang Linford ang unang gumising tuwing umaga, at siya ay nasa labas ng bakuran, nagpapaaraw at nakikipag-chat kay Josephine at sa iba pa. Ngunit ngayon, walang tao sa recliner, at sarado ang pinto ng kwarto ni Donovan, na nagparamdam kay Cheryl at sa iba pa. Haha, natulog ako ngayon. Itinulak ni Donovan ang pinto at lumabas kaagad nang matapos magsalita si Cheryl, mukhang masigla at masigla, hindi tulad ng isang taong hindi pa natutulog. Ngunit alam ni Terence na habang ang matandang Linford ay isang physical practitioner na walang klase, mayroon siyang ilang mga spiritual practitioner's arts. Hindi pa siya sky class, pero nasa napakataas na antas. Babalik siya sa normal pagkatapos ng isang gabing walang tulog na may kaunting pahinga lang. Tumango si Terence at ngumiti, walang sinasabi. May mga itatanong siya sa matandang Linford, ngunit hindi pa sila kumakain, kaya nagpa siyang maghanda muna ng almusal. Simple lang ang almusal sa farmhouse, na may lamang lugaw at adobo na gulay, ngunit kahit na ganoon, si Josephine at ang iba ay kumain ito ng may sarap. Ang mga adobo na gulay ay ginawa mismo ni Terence, at nakita na nilang lahat ang kanyang kakayahan noon. Ilang simpleng side dishes lang ay sapat na para maglaway sila. Matanda, libre ka ba? Tanong ni Terence pagkatapos ng almusal. Mayroon akong ilang mga medikal na problema na nais kong pag-usapan sa iyo. Mga kasanayang medikal. Kumurap ang matandang Linford, hindi sigurado kung ano ang gustong talakayin ni Terence sa kanya sa oras na ganito. Tumango siya, sige, paano si Josephine at ang iba pa? Tingnan muna natin ang paligid ng nayon at paglaruan sina Galten at Claire. Terence, magagawa mo muna ang kailangan mong gawin, naging pamilyar sina Josephine, Cheryl, at Yase sa nayon nitong ilang araw. Karaniwang kilala nila ang bawat pamilya at naglilibot araw-araw, kumukuha ng litrato at nagsasaya.
Ayos lang. Hindi nag-alala si Terence sa mga babae, kaligtasan kilala niya ang lahat sa nayon, at walang masasamang tao. Pagkatapos kumain, sinundan ni Terence ang matandang Linford sa kanyang silid. Medyo nabalisa si Old Linford na gusto ni Terence na makipag-usap sa kanya tungkol sa medisina. Hindi mo ba nakuha ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery? Bakit hindi ka nagmamadaling mag-cultivate? Bakit mo ako pinag-uusapan ng medical skills? Hindi napigilan ni Terence na mapangiti sa sinabi ng matandang Linford, matanda, nakuha ko na ang ikalawang yugto ng pamamaraan ng paglilinang ng isip. Gayunpaman, may mga kinakailangan para sa paglinang sa ikalawang yugto. Prerequisite. Ano ang prerequisite? Curious na tanong ni Old Linford. Body tempering. Kailangan mong gumamit ng gamot para palamigin ang iyong katawan. Maaari ka lamang magtanim pagkatapos mong matemper ang iyong katawan. At ang gusto kong talakayin sa iyo ay ang recipe ng pagpapalakas ng katawan. Sabi ni Terence. So body tempering. Narinig ni matandang Linford ang mga salita ni Terence at tumango, puno ng realisasyon ang kanyang mukha. So body tempering. Sabi ko, matanda, may alam ka ba? Sa tono mo, parang naiintindihan mo. Si Terence ay mahusay sa pagbabasa ng mga ekspresyon ng mga tao, at tumingin siya sa matanda ng may kainahinala. Parang may alam siya. Dahil nakita mo na ito, hindi ko na ito itatago. Noong nililinang mo ang unang yugto ng sining ng Dragon Mastery, dumaan ka rin sa body tempering, ngunit ako ang nagre-resete para sa iyo. Naalala mo ba na gumamit ako ng medicinal liquid para ibabad ang iyong buong katawan araw-araw? Walang itinago si Donovan. Oh. So sinasabi mo na alam mo na nalinangin ko ang sining ng Dragon Mastery bago ako pumunta sa kuweba. Si Terence ay may hinala noon. Pakiramdam niya ay kakaiba na tinawag siya ng matandang Linford sa tuktok ng West Star upang subukan ang kanyang martial arts sa kabilugan ng buwan ng gabing iyon 10 taon na ang nakararaan. 1778. Naisip ni Terence na masyadong nagkataon na pinadala siya ng matandang Linford sa ilalim ng lambak at sa harap mismo ng yungib. At lalo na noong kababalik lang niya at ipinakita ang jade sa kahon kay matandang Linford, labis na nagulat ang matanda. Hindi man lang ganoon nagulat si Old Linford nang ipakita niya sa kanya ang kahon, na parabang matagal na niyang alam. Ngunit nang makita niya si Jade, nabigla siya nang hindi masabi. Hindi niya mawari kung ano ang nakatago sa ekspresyong iyon noon, ngunit ngayong naisip niya ito, halos mahulaanan niya ito. Ang tanging posibilidad ay alam ng matandang Linford ang tungkol sa kuweba at alam niyang may maliit na kahon sa kuweba na may sining ng Dragon Mastery sa loob. Kung hindi, ang matandang Linford ay hindi makakagawa ng gamot para palamigin niya ang kanyang katawan bago ito. Ngunit ang pagkakaroon ng jade ay tila nalampasan ang inaasahan ng matandang Lin. Alam na siguro ni Old Linford ang tungkol kay Jade, ngunit nagulat siya na nasa kahon din ito. Nangangahulugan ito na ang Jade ay isang napakahalagang kayamanan, ngunit walang sasabihin ang matandang Linford. Alam ni Terence na walang silbi ang magtanong. Gustong sabihin ng matandang Linford, ngunit ginawa niya. Alam ko. Sinabi sa akin ng matandang kaibigan ko ang tungkol dito. Sabi ni Old Linford. Yung manghuhuli. Tanong ni Terence. Tama, siya iyon. Tumango ang matandang si Linford. Maaari ka bang maging mas tiyak? Pakiramdam ko ay maraming bagay ang hindi ko alam, kasama na ang biglaang pag-alis ng aking amo. Dapat alam mo. Kumunat ang noo ni Terence. Hindi, sasabihin ko sa iyo kapag oras na. Ang ekspresyon ng matandang Linford ay katulad ng dati, ngunit ang kanyang mga salita ay matatag. Sige, ipagpatuloy natin ang pananaliksik sa Race Eta. Alam ni Terence ang personalidad ng matanda, kaya hindi na siya nagsalita pa. Ibinigay niya ang recipe na kinopya niya sa matanda, karamihan sa mga karaniwang ginagamit na halamang gamot ay maaaring makuha dito. Marami sa mga ito sa iyong hardin ng halamang gamot. Sa West Valley, ang matandang Linford ay may sariling hardin ng damo, at maraming mahahalagang halamang gamot ang nakatanim doon. Karamihan sa mga halamang gamot sa recipe ay naroon, ngunit may iilan na hindi pa narinig ni Terence. Grain grass. Resting fruit. Ponytail bamboo.
Bulong ni Old Linford sa kanyang sarili, pagkatapos ay umiling. Hindi ko rin narinig ang tungkol dito. Sama-sama nating hanapin ito sa mga aklat ng pharmacological. Marahil ay may isang sinaunang aklat na mayroon nito. Nag-iimbestiga pa rin. Hindi mapigilan ni Terence na makaramdam ng pait. Kinailangan ng maraming pagsisikap para makuha ang fire spirit fruit ni Trixie, at ngayon ay kulang sila ng 3 sangkap. Gaano katagal ito? Hindi ito dapat maging napakahirap hanapin. Sa palagay ko ay hindi ito isang bagay na makalangit na katulad ng bunga ng apoy na espiritu. Marahil ay bihira lamang ito, o maaaring may iba pang mga pangalan. Hanapin natin ito. Sabi ng matandang si Linford habang tumatayo at naglakad patungo sa study. Si Terence, sa kabilang banda, ay walang pagpipilian kundi sundin ang matandang Linford sa pag-aaral. Maraming libro si Old Linford sa library, ngunit may mga naska na bersyon ng computer ni Terence. Binuklat ni Terence ang mga libro sa computer, habang binuklat ni matandang Linford ang mga libro sa mga istant. Si Old Linford ay hindi sanay na gumamit ng computer, ngunit ang dalawa sa kanila ay walang anumang salungatan. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Tama si Old Linford tungkol sa 3 halamang ito. Sila ay napakabihirang mga halamang gamot. Ang butil na damo at ponytail na kawayan ay may iba pang karaniwang mga pangalan, at sila ay lumaki sa hardin ng damo ng matandang Linford. Kung tungkol sa pagpapahinga ng prutas, hindi nila ginawa. Ang matandang Linford ay maaari lamang magtanong sa ilang mga supplier, ngunit ito ay hindi nakatulong. Sinabi rin ni Terence kay Fatty Lane na hanapin ito, ngunit wala pa ring balita tungkol sa pagpapahinga ng prutas kahit na sa mga channel ng medikal na kumpanya ng miracle doctor na si Larkins. Tila bihira talaga ang damong ito. Hindi ko ba maaaring idagdag ang damong ito? Sumimangot si Terence, ngunit umiling pagkatapos nito. Hindi ito dapat posible. Ang nakapapahingang prutas ay mahalaga para sa pagsugpo ng apoy at pagtutuon ng isip sa buong race eta. Sa husay ni Terence sa medisina, natural na naiintindihan niya ang mga epekto ng iba't ibang halamang gamot sa recipe. Kahit na hindi niya maisulat ang recipe, naiintindihan niya ito sa pamamagitan ng pagtingin dito. Alam mo na at nagtatanong ka pa. Nagkibit balikat si Old Linford. Wala na akong magagawa. Hindi ko nakita ang karaniwang pangalan para sa resting fruit sa impormasyon. I only found some introduction to the medicinal properties and pharmacology of the resting fruit. Ibig sabihin, ang bagay na ito ay tiyak na umiiral, ngunit hindi ko alam kung saan ito tumutubo. Oo, maraming mga halamang gamot na kayang sugpuin ang apoy at tumutok. Ang nakapapahingang prutas na ito ay hindi kinakailangang halamang gamot. Kung ito ay isang medyo bihirang halamang gamot, ito ay pinalitan ng iba pang mga halamang gamot. Oo, kapalit. Biglang nagningning ang mga mata ni Terence habang hinahampas ang hita niya, pwede namang palitan, bakit hindi ko naisip kanina? Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga kapalit, mayroong ilang mga halamang gamot na may katulad na mga katangian ng panggamot at pharmacology. Tumango si Old Linford. Hahanapin ko ang mga nakapagpapagaling na epekto ng resting fruit at makakahanap ako ng katulad na halamang gamot. Hindi na kailangan pang hanapin, marunong lang akong magbulag-bulagan. Umiling si Terence. Tila siya at ang matandang Linford ay parehong napunta sa isang dead end. Ang pagpapalit ng mga recipe ay ang kanyang espesyalidad. Ang gamot sa Golden Creation at ang longevity at toxin cleansing recipe ay binago lahat ni Terence, at walang mga problema sa mga epekto. Malaki ang tiwala ni Terence dito. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ng matandang Linford at Terence ang paggawa ng gamot na pampalakas ng katawan. Alam ni na Josephine, Cheryl, at Yasin na naghahanda si Terence para sa kanyang susunod na antas ng paglilinang, kaya natural na hindi nila siya inistorbo. Tsaka kulang pa ang saya nila. Dinadala sila ni Galton sa paligid ng mga bundok at kagubatan araw-araw, na nagpapasaya sa kanila. Nang handa na ang lahat, natapos na ni Terence ang paggawa ng gamot na pampalakas ng katawan para sa panloob at panlabas na paggamit at naghanda na pumasok sa hiwalay na pagsasanay.
Sa matandang Linford na nandito para bantayan siya, ito ang pinakaligtas para sa kanya. Ang lakas ng pag-atake ni Old Linford ay hindi mas mahina kaysa kay Galten, at habang medyo mas malakas si Galten, ito ay higit pa sa sapat para sa matandang Linford na harapin ang isang normal na kaaway. Dagdag pa, ang matandang Linford ay may halatang kalamangan sa Galten, at iyon ang kanyang gininto ang kasanayan sa proteksyon ng orasan. Walang magawa sa kanya ang mga normal na tao. Gayunpaman, ang matandang Linford ay kapareho ni Galten, hindi siya makaalis sa nayon dahil sa tagsibol. Gayunpaman, habang si Terence ay nasa kanyang pag-urong, hindi nagtagal matapos ang pulong ng maharlikang bahay, lahat ng mga nakatagong bahay ay nagpadala ng kanilang mahahalagang tao upang magdaos ng isang pulong para sa isang malaking talakayan. 1779. Sa pagkakataong ito, hindi alintana kung nagkaroon ng pagkakahiwalay sa pagitan ng mga nakatagong bahay o wala, lahat sila ay nagpadala ng kanilang mga tao, at lahat sila ay mga pinuno ng kanilang sariling mga bahay, ang mga lumang pinuno ng kanilang mga bahay. Ang mga matandang master na ito ay personal na dumating upang pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Ang mga nakatagong bahay na ito ay halos kakompetensya, ngunit pagdating sa mga karaniwang interes, sila ay magtutulungan. Kuya Hale, hindi ko akalain na ikaw ay magiging Sky Class Early Phase. Naalala ko na ikaw ay Earth Class Late Phase Peak pa noong hilingin ko kay Alfred na ipagdiwang ang iyong kaarawan noong nakaraang taon, tama. Nagtataka namang tumingin ang matanda sa kanyang in-law, hindi niya akalain na maaabot niya ang peak sa loob ng wala pang isang taon, maging isang Sky Class Master. Ha. Ganon na ba talaga ako kawalang kwenta sa paningin mo? Ano, hindi ka ba komportable ngayong naging Sky Class ako? Tumawa ang matandang Hale, ang iyong in-law ay isa ng Sky Class Master. Paano ako hindi magsusumikap? Totoo iyon. Ang aming mga pamilya York at Hale ay palaging malapit, at ako ay natural na masaya na ang iyong pamilya Hale ay umuunlad. Lumingon ang matanda kay Glade na nakatayo sa likod ng matandang Hale. Guangyin, narinig ko mula kay Darcy na ibabalik mo ang isang illegitimate child. Ano ang nangyayari? Okay lang sa isang lalaki na maging masungit, ngunit huwag magdulot ng alitan sa pamilya dahil dito, okay. Namula ang mukha ni Guangyin, maaaring sinabi lang ito ng matanda sa mahinang tono, ngunit para sa isang Sky Class na magtanong tungkol dito ay nangangahulugan na ito ay hindi maliit na bagay. Ibig sabihin, hindi natuwa ang matanda sa ginawa niya. Sa pag-iisip na iyon, si Glade ay nakayanan lamang ang kanyang sarili at sinabing, Ama, ang bagay na ito ay nagpasya ng ating Grand Elder, hindi Guangyin. Maaari lang niyang itulak ang lahat ng sisihin sa matandang master na si Hale. Sa katunayan, desisyon iyon ng matandang lalaki, at ngayong parehong Sky Class Masters ang matandang master na si Hale at ang Elder sa bahay ni York, walang paraan na magkaaway sila sa isang bagay na tulad nito. Sa mga nakatagong bahay, kapag ang isang Elder ay naging isang Sky Class Master, lahat sila ay tatawagan siyang Old Master, dahil ang lifespan ng isang Sky Class Master ay pahahabain. Pagkatapos maging isang Sky Class Master, mapoprotektahan nila ang bahay ng hindi bababa sa 100 taon, kaya hindi naman masyado ang pagtawag sa kanya ng Old Master. Ito ang ideya ko. Ang ama ni Hale York ang pumalit sa bagay na ito. Kahit ano paman, siya ay anak pa rin ng bahay Hale, hindi malaking bagay na ibalik siya habang nasa kalagitnaan ako ng pagpasok sa Sky Class. Tumango ang matanda sa bahay na si York at hindi na nagsalita pa. Kahit na ang kanyang anak na babae ay medyo hindi nasisiyahan tungkol dito, ito ang negosyo ni Hale sa bahay. Dahil sinabi iyon ng matanda, natural na wala na siyang masabi pa. Siyempre, kung hindi nakalusot ang matanda sa Sky Class, iba na ang kwento. Ang isang Sky Class Master ay tulad ng isang guardian sa isang nakatagong bahay basta sila ay may isang Sky Class Master, at ang bahay ay hindi sapat na hanggal para guluhin ang isang mas malakas na kapangyarihan, kung gayon ang bahay ay hindi babagsak sa susunod na 100 taon. Gayunpaman, kung ang ilan sa mga kabataan sa pamilya ay labis na nagtitiwala na wala silang mga utak at nag-udyok ng isang mas malakas na puwersa, kung gayon ito ay magiging ibang kwento.
Gayunpaman, ang isang nakatagong bahay na may isang Sky-class master ay katumbas na ng isang sinaunang sekta kahit ang mga sinaunang sekta na mayroon lamang isa o dalawang Sky-class masters ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago gumawa ng paglipat sa isang nakatagong bahay na may isang Sky-class master. Kaya para makapasok ang matandang Hale sa Sky-class, ito ay parehong mabuti at masamang bagay para sa elder ng bahay na si York. Ang maganda ay magkaalyado ang bahay ni York at ang bahay ni Hale, ngunit ang masama ay hindi na makontrol ng bahay ni York ang bahay ni Hale. Ang orihinal na plano ng matandang elder ni House York ay hintayin si Darcy York at ang anak ni Glade na lumaki at pumalit sa bahay ni Hale. Sa oras na iyon, kasama ang matandang elder bilang isang lolo, mas marami o hindi gaanong makagambala siya sa mga desisyon ng bahay na si Hale. Pero ngayong nandoon na ang matandang-matanda, kahit na ang apo niya ang maging pinuno ng bahay, hindi siya makakagawa ng malalaking desisyon ng mag-isa. Tulad ng Alfred ng bahay ni York, pagdating sa bahay ng sariling benepisyo ni York, kailangan nilang magtanong sa nakatatanda. Ang pagpasok ni House Hale sa Sky-class ay isang bagay na ikinakuryos din ng iba pang mga nakatagong pinuno ng bahay. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanilang matanda ngayong taon, ngunit hindi ito isang bagay na dapat nilang itanong. Sila mismo ay hindi nagsabi sa iba kung paano sila nakapasok sa Sky-class, at hindi nila inaasahan na may magsasabi sa kanila. Binabati kita, matandang kaibigan Hale. Sa pagkakataong ito, ang elder ng bahay na si Pai ang nagsalita. Isa rin siyang Sky-class, ngunit ang isang physical na Sky-class breaking sa Sky-class bilang isang physical practitioner ay isang bihirang bagay. Congratulations! Nagsalita ang matandang lalaki mula sa pamilya mo. Bagamat pangunahing nagsasanay siya ng alchemy bilang suplemento, walang sino man ang maaaring maliitin ang kanyang lakas ng Sky-class at ang kanyang kontrol sa apoy ng alchemy. Nang maabot ng isang refiner ang Sky-class, kahit na wala silang espesyal na martial arts, ang mga killer moves lang na ginawa ng alchemy fire ay sapat na para sumakit ang ulo ng mga tao. Maliban na lang kung ito ay isang water, ice, o snow element cultivator na kayang sugpuin ang fire element, ang iba pang cultivator ay maaaring hindi pa makalapit bago masunog ang kanilang mga damit. Siyempre, maliban sa elder ni House York, ang iba pang nakatagong elder sa bahay ay pawang Sky-class masters. Ang dahilan kung bakit nagawang pananakot ng konseho noon ay dahil ang bahay ni York ay mayroon lamang one Sky-class master, ang elder. Sila ay nag-iisa, at ang konseho ay may kapangyarihan na ganap na sugpuin sila. Ngunit nitong mga taon, sa pagkawala ng nagtatag ng Hidden House Arbitration Council, at sa pagkawala ng punong elder, ang mga Sky-class elder na ito ay nagsimulang hindi mapakali. Ayaw na nilang kontrolin pa ng Hidden House Arbitration Council, kaya nagkaroon sila ng Hidden House meeting na ito. Gayunpaman, ang mga matatandang lalaki ay pawang matatalinong tao, hindi sila hanggal. Pareho sila ng layunin sa pagkakataong ito, ngunit wala ni isa sa kanila ang gustong maging kakaiba. Paano kung nandito pa ang dakilang elder ng Hidden House Council? Paano kung bumalik siya para parusahan ang Hidden House dahil sa paglabag sa mga patakaran? Sa makatuwid, ang mga matatandang lalaki ay nakaupo sa paligid ng conference table at bahagyang natahimik. In-law? Ikaw ang pangalawang elder ng Hidden House Council, pero ngayong wala ang Grand Elder, may masasabi ka ba? Nakita ng matandang Hale na natahimik ang lahat, kaya nag-isip siya sandali at sinabing. Sa ngayon, ang pinakamalakas na nakatagong bahay ay ang Hidden House York at Hidden House mo pa rin. Ang Hidden House York ay may 2 Sky-class masters, at ang Hidden House ay maaaring mayroon ka lang master ng 1 Sky-class sa ibabaw, ngunit sino ang nakakaalam kung ilang Sky-class na kumakain sila sa dilim? 1780. Tama, matandang kaibigan York, parang ang iyong bahay na pagnanais ng Panginoon York na makaganti sa mortal na mundo ay ang pinakamalakas. Nasira ang kaarawan ng matandang lalaki ni House Duran, at naputol ang ugnayan nila sa Ice Palace. Naturally, kinasusuklaman nila si Terence at gusto nilang alisin siya sa lalong madaling panahon, ngunit tinatakan niya ang kanyang bibig sa araw ng piging ng kaarawan. Naturally, hindi siya maaaring pumunta at gumawa ng gulo para kay Terence sa ibabaw, kung hindi, mawawalan siya ng mukha kapag nalaman ng mga tao ang katotohanan.
Kaya, natural, inudyukan niya ang Hidden House York na tulungan ang Common House na si York na maghiganti. Lahat, kahit na nawasak ang Common House York, at kami, ang Hidden House York, ay gustong ipaghiganti sila, wala kami sa tama. The old elder wasn't stupid, the Hidden House Committee already said that hidden houses can't involve in the common world's business. Lihim nating tinutulungan ang Common House na si York na kumita ng pera, which is a violation of the Hidden House rules. Kung gagawin natin itong dahilan para maghiganti, then pagbalik ng matanda, tayo ang mahihirapan. Sa makatuwid, kahit na gusto natin siyang subukan, kailangan nating bigyan siya ng makatwirang dahilan. Kahit na tanungin tayo ng dakilang elder pagkatapos nito, maaari nating talikuran ang responsibilidad at huwag hayaang sisihin ng ibang tao. In-law? Tama ka. Tumango ang ama ni Hale York at sinabing, pero wala nang dahilan para umalis ako sa bundok ngayon, tama ba? Nang bumaba ng bundok ang Woody ng sekta ng Golden Bell, wala rito ang unang elder, at binigyan muna namin siya ng pahintulot. Sapat na ang dahilan niya sa pagbaba ng bundok para makapaghiganti sa kanyang alagad, ngunit ang susi ay namatay siya pagkatapos ng insidente. Kahit na gustong sisihin siya ng unang elder, wala siyang mahanap. Sumangayon ang lahat sa sinabi ni matandang Master Hale. Kung hindi namatay si Woody, maaari nilang subukan kung umiiral pa ang dakilang elder. Ngunit ngayong patay na si Woody, hindi na kailangang magpakitang muli ang dakilang elder. Kaya, kung gusto nilang umalis sa bundok, kailangan nilang humanap ng magandang dahilan. Mag-drawing tayo sa ulo nating lahat. Isipin mo, may dahilan ba kung bakit kailangan nating umalis sa bundok, isang dahilan na kahit malaman ito ng unang elder, hindi niya tayo masisi. Sabi ng matandang lalaki ng pamilya mo. Ito. Hindi tulad ng walang ibang paraan. Sinabi ni Old Master York pagkatapos ng ilang pag-iisip, ang komite ng nakatagong bahay ay itinayo upang paghigpitin ang mga nakatagong bahay, ngunit upang malutas din ang mga alitan sa pagitan nila upang hindi sila mag-away. Kaya sinasabi mo na dapat tayong lumikha ng isang salungatan at hayaan ang dakilang elder na humatol. Nagliwanag ang mga mata ni Master Hale. Walang pagkakamali. Tumango ang matanda, kailangan lang nating gumawa ng peking salungatan at pag-awayan ang dalawang tagong bahay. Sa ganoong paraan, kailangang makialam ang Hidden House Committee, at kailangang magpakita ang malaking elder. Pero, hindi ba't sinabi na natin noon na maaari tayong magdaos ng isang tagong bahay na pagpupulong para masolusyonan ang mga problema? At saka, narito ka pa, ang pangalawang matanda. May mga bagay na ikaw, bilang pangalawang matanda, ay maaaring magpasya. Ang matandang lalaki ng iyong pamilya ay nakasimangot at nagtanong. Totoo yun, ngunit paano kung ang aming bahay York ay may kontrahan sa ibang mga bahay? Nakangiting tanong ni Master York. Oh. Huminto sandali ang matandang lalaki ng pamilya mo at binigyan ng thumbs up ang matandang lalaki ng pamilya York. Haha, gaya ng inaasahan ng unang nakarating sa langit class. The old man of the Yu family, you really have a way. You're the second elder of the Hidden House Council. Kung may away ka sa iba, wala tayong magagawa, at ang dakilang elder lang ang makakalabas at humusga. Walang pagkakamali. Tumango ang matanda, hindi tagalabas ang mga tao dito, kaya sinong handang makipagtulungan sa bahay York? Siyempre, baka malugi ka, pero ito lang ang paraan. Kung tutuusin, walang gustong mauna sa paglabag. Kung ayaw mo, kunwari wala akong sinabi. Makipagtulungan. Siyempre, lahat tayo ay handang makipagtulungan. Ang susi ay walang angkop na punto ng contradiction. The Yu family's old man said, pantay-pantay ang mga pamilya natin. Kung tayo ay may alitan at lumaban gamit ang tunay na sandata, tiyak na mabibigat na kabiguan ang mararanasan natin. Sa oras na iyon, maaaring hindi pa matukoy ang kahihinatnan. Kung walang angkop na dahilan para sa tunggalian, ang iba ay makikita ito bilang isang gawa. Sa ating edad, hindi tayo tanga. Hindi tayo maaaring maging kasing impulsive gaya ng kabataan. Totoo iyan. Ngunit, marahil ang ilan sa inyo rito ay nakarinig na nawalan tayo ng isang chi gathering pill.
Dahil doon, tumingin si Elder York kay Elder Hale hanggat siya ay nag-aalala, malamang na sinabi sa kanya ni Darcy kung alam niya ito. Gayunpaman, hindi naintindihan ng matandang master na si Hale may alam ba ang bahay na si York. Hindi kaya matiim ang bibig ni Sicilion at sinabi niya ito. Ito. Narinig ko na ang tungkol dito. Sinubukan ni Old Master Hale na manatiling kalmado. Pero bakit mo ito biglang nasabi? Kung ang Chi Gathering Pill ay inagaw ng ibang pamilya, magkakaroon ng contradiction. Maaaring makapasok din si Alfred sa Sky Class, sabi ng matanda, kung mawawalan tayo ng magandang pagkakataon, kung gayon ang taong umiinom ng tableta ang magiging pinakamalaking kaaway ng bahay ni York. Maiintindihan na lalabanan natin sila sa lahat ng mayroon tayo. Gayunpaman, ang aming pamilya ay hindi maaaring nakawin ang iyong Chi Gathering Pill. Bagamat mahirap itong pinuhin, kung gusto natin ito, hehe. Hindi naman sa hindi natin ito mapipino, ngunit hindi sulit ang puhunan. Nakangiting sabi ng matandang lalaki ng pamilya mo. Walang sino mang naruroon ang nag-isip na nagmalabis ang matanda. Pagkatapos ng lahat, habang ang Chi Gathering Pill ay isang top-tier pill para sa mga nakatagong bahay, hindi ito gaanong para sa mga sinaunang sekta, lalo na ang Sky Elixir Sect. Maaari nilang gawin ito kung gusto nila, ngunit magkakaroon ng ilang mga side effect pagkatapos uminom ng tableta. Tanging isang tulad ni Alfred, na hindi masyadong talentado, ang kukuha nito. Kung tutuusin, kung si Alfred ay walang Chi Gathering Pill sa kanyang buhay. Kung walang nangyaring mali, kung gayon siya ay ma-stock sa Earth Class late phase peak pagkatapos uminom ng pill at pumasok sa Sky Class, napakahirap na mag-level up muli, ngunit hindi naisip ni Alfred na gawin iyon. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nakatagong bahay at mga sinaunang sekta na nakatago na mga bahay ay halos nasisiyahan sa Sky Class, at sa proteksyon ng isang Sky Class Master, ito ay magagarantiya ng kasaganaan ng bahay, ngunit ang mga sinaunang sekta ay naghahanap ng isang bagay na mas mataas pa kaysa sa Sky Class, na nakatingin sa landas ng langit. Kaya lang ay wala pang nakakalusot sa landas ng langit, at ang mga minsang nagtatakbo sa landas ng langit ay nawala lahat. Kaya, walang nakakaalam kung anong kapangyarihan ang nasa itaas ng Sky Class, at walang nakakaalam na may mas malakas na pag-iral sa itaas ng landas ng langit. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.